Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Teacher Cha, ang inyong guro sa matematika. Handa na ba kayo sa ating aralin? Ihanda na ang inyong module, lapis at notebook. Tara, mag-aral tayo! Lesson 11, Measure objects using appropriate measuring tools, liter or milliliter. Sa katapusan ng ariling ito, nararapat na iyong masukat ang mga bagay gamit ang appropriate measuring tools in milliliter or liter. Bago tayo magsimula mga bata sa ating panibagong aralin, balikan muna natin ang ating nakaraang aralin tungkol sa unit of capacity, liter, and milliliter. Isulat kong L, liter, o ml, milliliter, ang angkop na gamitin sa pagsukat ng mga sumusunod. Handa na ba kayo mga bata? Number 1. Ang tamang sagot ay ml, milliliter, dahil ito ay kaunti lamang. Number 2. Liter, dahil ito ay marami. Number 3. ml. Number 4. ml. Number 5. L. Number 6. L. Number 7. ml. Number 8. ml. Number 9. L. At number 10. L. Nasagutan niyo ba mga bata? Mahusay! Halina't pag-aralan natin ang ating panibagong aralin. Tandaan mga bata, ang bawat 1 liter ay katumbas ng 1,000 milliliters. 1 liter, 1,000 milliliters o ml. Ang abbreviation ng liter ay L at ang milliliters naman mga anak ay ml. Ang isang karton ng gatas ay naglalaman ng 1 litro o 1 liter. Ang 1 liter na gatas ay kayang isalin lahat sa 5 malalaking baso na kaya ang 200 milliliters na gatas. Okay? So, halimbawa mga anak, itong isang malaking gatas na ito, isang malaking karton ng gatas, ang sukat niyan mga anak ay 1 liter. Okay? At tandaan, ang katumbas ulit ng 1 liter ay 1,000 milliliter. So, kung isasalin natin siya mga anak sa 5 baso, na ang sukat naman ng 5 baso na ito ay tagto 200 ml. Okay? So, lagyan natin 200. Ayan. Sa bawat isang baso ay, ang sukat nito mga anak ay 200 milliliters. Okay? Ibig sabihin mga anak, kapag pinagsama-sama natin ito, itong lahat ng laman ng 5 baso, ang katumbas niyan ay itong 1 liter. Okay? Kasi 200 times 5 is equal to 1,000. O pwede rin natin i-add na 200 plus 200 plus 200 plus 200 plus 200 is equal to 1,000. Okay? Appropriate unit of measure of capacity, 1 liter is equal to 1,000 milliliters. Narito ang mga halimbawa ng liter o litro mga bata. Ayan, nakita niyo yan. Okay? Lahat yan ay halimbawa ng liter kasi ito ay maraming laman. Okay? Maraming na ilalagay. Ayan. Timba, galon, drum. Okay? Mga soft drinks, iba-ibang uri ng soft drinks, okay? So, ang nilalagay dyan mga bata ay liquid, maaring tubig, maaring juice, soft drinks, pintura, oil, suka, toyo, okay, langis, at marami pang iba. Yung mga sinusukat naman natin gamit yung milliliter o ml mga anak ay kaunti lamang. Ayan, halimbawa, patak sa gripo, ayan, isang kutsara o kutsarita, isang drop, yan, ng gamot, okay?
Yung mga sachet ng shampoo, tapos yung gatas ng baby, ayan mga anak, konti lang yung meron yan. Kaya ang ginagamit dyan ay milliliter. Ayan, sagutin natin itong halimbawa natin, okay? Ilang basong tubig ang kayang ilagay sa 1 litro o liter ng pitchel kung ang isang baso ay naglalaman ng 100 milliliters o ml? Okay, tandaan yung isang pitchel natin, halimbawa lang to mga bata ha. Halimbawa yung isang pitchel, ang nilalaman niya ay 1 liter. Kaya siyang malagyan ng 1 liter. So, ilang baso daw yung ilalagay natin? At sa bawat baso mga bata, ang sukat naman niya ay 100 ml. Okay? So, ibig sabihin mga anak, ang gagawin nyo lang ay i-divide nyo lang. Okay? 1,000 divided by 100. Okay? Is equal to, anong sagot natin mga anak? The answer is 10. Okay? Ibig sabihin, 10 baso na may 100 ml ang ilalagay natin sa pitchel at makakabuo tayo ng 1 liter. Okay? Ayan, ito mga bata, yung sagot natin. Okay? So, 1 liter, 1,000 ml. So, ayan, ilang baso yan? Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan, kayang maglagay ng 10 basong may 100 milliliters na tubig sa 1 liter na pitchel. Ayan, tama yung naging sagot natin mga bata. I-divide lang natin, okay? Laging tandaan o isaisip ang liter at milliliter ay mga pamantayan sa pagsukat ng dami o laman ng likido, liquid. Ginagamit ang liter kapag naglalaman ng marami o malaking lagayan at milliliter naman kapag naglalaman ng kaunti o maliit na lagayan lamang. Okay? Halina't sagutan natin ng pagyamanin mga bata. Bilugan ang bawat lalagyan na kayang maglaman ng higit na 1 liter. Ikisa naman ang lalagyan kung naglalaman ng kulang sa 1 liter. Halina't tukuyin natin mga bata. Sabayan niyo ako magsagot mga bata. Ayan, unahin natin yung maraming na ilalagay sa lalagyan na likido, okay? Liquid. Bilugan natin. So, tingnan natin kung pareho tayo ng sagot mga bata. Ang binilugan ni teacher ay isang timbang tubig o isang timba. Ayan, isang karton ng gatas, isang galon ng tubig, isang lata ng pintura na malaki yan mga anak. Yan, isang pitchel ng tubig, isang galon ng mantika, at isang karton na chocolate milk. Okay, so yan. Yan sa tingin ko yung may maraming nalalagay na likido, na liquid. Yung kaunti naman, sa tingin ko, itong vinegar. Kahit na malaki yan sa tingin nyo mga bata, hindi yan naabot ng 1 liter. Yung lagayan na ganyan ha, okay? Coca-Cola na soft drinks, soy sauce, jam. Itong alcohol na to mga anak, malaki na to pero hindi to abot ng 1 liter. Nasa 500 ml lang yan. Dishwashing soap at yung juice. Juice drink, yung iniinom ng mga bata. Okay? Pareho ba tayo ng sagot mga bata? Magaling. Upang masalo ninyong maunawaan ang ating aralin, mga dapat sagutan, 4th quarter math, week 6, lesson 11. Isagawa, tayahin, at post test. Ito ay may kita sa pahina 39 hanggang 41. Para sa isagawa mga bata, sagutin ang mga sumusunod na tanong sa bawat bilang, gamitin ang impormasyon sa ibaba. So, basahin nyo muna yung mga impormasyon, tsaka nyo sagutin yung tinatanong. Okay? Sa tayahin naman mga anak, sagutin ang mga sumusunod na suliranin. Okay? Basahin nyo lang mabuti para masagutan ninyo. Ito yung tayahin number 4 mga anak.
at tayahin number 5. So, suliranin na ito mga anak, kaya dapat basahin at unawaing mabuti ang suliranin para masagutan ninyo. Kompletong sagot ang ilalagay. Okay, sa poses mga anak, ayan, sagutan ninyo sa module ninyo, pwede nyo bilugan, pwede nyo isulat yung letra ng inyong sagot bago yung mag-number. Okay? Ito yung poses number 1 and 2. Poses number 3 to 6. Ayan, ang nilalaman yan mga anak ay yung pinag-aralan din natin tungkol sa unit of capacity at unit of mass, kilogram at grams. Ayan, number 7 to 10. Yan, magkahalo yan mga anak ha. Lesson, ano yan, lesson 10 at lesson 11 na poses yan. Okay? Muli, ako si Teacher Cha, ang inyong guro sa matematika. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Paalam!